Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Dragon Ball Goku's Lost Ark on Planet Yardrat Part 9. Pero bago nga tayo magsimula ay kung bago pa nga lang kayo sa ating channel ay malaya naman kayong i-click ang like button para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Ngunit bago nga tayo magsimula ay mag-recap na nga muna tayo sa last part. Natapos nga ang last part sa scene kung saan ay patuloy pa nga rin si Goku sa kanyang ginagawang training, habang si Frieza naman dito ay nagbabalak na ngang pumunta sa planetang Earth para nga simula na ang kanilang mga plano. Dito na nga papasok ang part 9 ng Dragon Ball Goku's Lost Ark on Planet Yardrat. Nagsimula nga ang unang panel sa scene kung saan ay patuloy pa nga rin si Goku sa training niya para masubukan na ang instant teleportation. At nang gagawin na nga ito ni Goku ay nabigo pa nga rin siya, dahil halos 2 oras na nga niya itong ginagawa ngunit wala pa nga rin nangyayari. Habang si Hasho naman dito ay nahihirapan na nga rin dito kay Goku dahil sobrang lapit na nga lang daw niya sa lokasyon nito. Si Goku nga dito ay halos ilang buwan na ngang nag-training ng instant teleportation nito pero hindi pa nga rin niya ito magawa. Pagkapagod at kagutuman ang nagiging rason kung bakit hindi pa rin niya ito magawa. Gusto na nga dito ni Goku na sumuko ngunit ang kanyang kagustuhan na nga lang ang nagiging dahilan ng pagpapatuloy niya. Si Hasho naman ay patuloy pa nga rin na nagsasuffer sa kanyang sakit sa puso, sa mga oras nga na ito ay dahan-dahan na nga siyang nanghihina. After nga ng ilang araw ay tuluyan na ngang na-master ni Goku ang instant teleportation pero kasabay nga nito ang isang pinakamasamang pangyayari sa mundo ng Yardrat. Si Goku nga ay patuloy pa rin sa pag-training, ngunit habang ginagawa nga niya ito ay nasense nga niya na parang dahan-dahan na ngang bumababa ang aura dito ni Hasho. Naisip nga lang dito ni Goku na baka nga ito ay kasama lang sa kanyang training, ngunit ang pinagtataka niya dito ay bakit nga daw kasama nito ngayon si Soba. Dahil na nga sa pag-aalala ni Goku ay agad na nga siya ditong nag-focus para nga gamitin ang instant teleportation niya. Napunta naman ang scene dito sa hospital kung saan ay tinatanong nga ni Soba ang doktor kung magiging okay lang daw ba si Hasho. Sagot nga dito ang doktor at sinabi nito na pasensya nga daw, pero kakaunting araw na nga lang daw ang magiging buhay ni Hasho dahil nga daw ang sakit nito ay matagal na nga daw iniinda ni Hasho. Salita naman dito si Soba at sinabi nito na sa tingin mo ba meron sa ating mga kapwa Yardratians ang nahawa ng sakit na ito nang hindi nila namamalayan. Sa moment na ito ay matagumpay na ngang nakapunta si Goku sa lokasyon nila Hasho at sinabi nito na mabuti nga daw ay nagawa na niya ito, ano daw ba ang nangyayari dito. Si Soba naman ay nagulat nga sa nangyari dahil nagawa na nga ni Goku ang instant teleportation. Dito nga ay ipinaliwanag na nga ni Soba ang lahat kay Goku. Ayon nga dito kay Soba, si Hasho nga daw ay nagkaroon ng heart attack, ang kalagayan nga daw ni Hasho ay malala na, may taning na nga daw ang buhay nito. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na ano nga daw ang pwede nilang magawa para nga daw mailigtas si Hasho. Sagot nga dito si Soba at sinabi nito na huli na nga daw ang lahat, hindi na nga daw nila ito maliligtas, kaya wala na nga daw silang magagawa. Sa moment na ito ay dahan-dahan niyang nagsalita dito si Hasho, at sinabi nito na Goku nagawa mo ng ma-master ang instant teleportation. Sagot nga dito si Goku at sinabi nito na kung wala ka hindi ko naman ito magagawa. Salita nga ulit dito si Hasho at sinabi nito kay Soba na bago nga daw siya mawala sa mundo na ito, pwede daw bang iabot nito sa kanya ang kamay nito. Dito nga ay agad nang ginawa ni Soba ang sinabi ni Hasho. At sa moment na ito ay sinabi ni Hasho na salamat sa iyo anak, na talagang nagpagulat dito kay Soba. Dito nga ay ipinaliwanag na nga ni Hasho ang lahat kay Soba. Ayon nga dito na siya nga daw ay isa sa mga natitirang mortal sa kanilang lahi. Nang inatake nga daw ng Frieza's army ang kanilang planeta ay siya nga daw ay mabilis na pumunta sa planetang Yardrat upang ihanda ang kanyang mga kasamahan at ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng kaalaman ng kanilang lahi. At nang sila nga daw ay makarating na sa planetang Yardrat ay gusto nga daw ng nanay nito na turuan si Soba ng teknik na naimbento niya. Ngunit sa mga oras nga daw na yun ay tumanggi siya dahil natatakot nga daw siya na baka makuha sa kanila ni Frieza ang teknik na ito once natalikudan nito ang kanilang lahi at sumama na lang sa army ni Frieza, tulad nga daw ng ginawa ng kapatid nitong si Zindal. At during nga daw ng pag-atake ng Ginyu Force sa planetang Yardrat ay nakita nga daw niya itong si Soba na sumuko na sa mga ito na talagang nagparamdam sa kanya na parang na-traidor siya. Ang mga tao nga daw dito ay nakaligtas ngunit sila naman daw ay naging alipin ng mga ito, at mabilis lang nakuha ni Frieza ang ating kalayaan. Dahil dito ay mas pinili ko na lang ilayo ang sarili ko sa mga tao sa planeta na ito. Pero nang kinalaban ni Goku ang alagad ni King Cold ay dito ko nakita ang anak kong si Soba na isa talagang true warrior dahil handa itong ialay ang buhay nito para lang sa mga tao dito.
Sa pagdating ng isang Saiyan ay dito ko nakita ang lahat sa iyo Soba, kaya salamat anak ko, huwag mong kalimutan kung sino ka ba talaga. Si Soba nga sa mga oras na ito ay talagang napaiyak sa lahat ng sinabi ng kanyang ama, salita nga dito si Soba at sinabi nito na pasensya na nga daw sa lahat ng nagawa niya, pasensya nga daw kung hindi niya nagawa ang mga gusto nito para sa kanya. At dito nga ay tuluyan ng namaalam si Hasho. Ang pagkawala nga dito ni Hasho ay nagbigay ng matinding kalungkutan sa buong planetang Yardrat. Kahit nga si Goku na nakilala natin na walang pakialam sa lahat ng bagay ay nakaramdam nga din ng matinding kalungkutan sa pagkawala ng isa sa mga master ng planeta na ito. Bukod dito ay talagang nakaramdam nga si Goku ng matinding pagkadismaya dahil siyang may malakas na kapangyarihan ay walang nagawa para mapigilan ang pagkamatay ng isa sa mga mahahalagang kaibigan niya. Si Hasho nga ay tuluyan ng nagpaalam sa mundo na ito pero ang kanyang spirit at mga naituro ay patuloy na mabubuhay sa mundo na kanyang iniwanan kasama ang anak nitong si Soba. Sa kabilang banda naman ay ipinakita na nga dito si Shima kung saan ay hindi na nga ito sumama sa boss nitong si King Cold, mas pinili na nga lang nitong ipagpatuloy ang kanyang dating hangarin. Tinapos nga niya ang ilan sa mga alagad ni King Cold. Ngunit habang ginagawa nga niya ang bagay na ito ay nabalitaan nga niya na buhay pa pala si Frieza. Pero kahit na ganun ay hindi nga siya nagpatinag sa balita na ito, mas pinili pa nga rin ni Shima na ituloy ang dati niyang hangarin. Ginagawa nga ito ni Shima para nga mabayaran ang utang na loob niya kay Goku. Sa moment na ito ay mabilis na nga ulit na umalis si Shima. Papunta na nga ulit si Shima sa planetang Yardrat para nga sabihan si Goku about sa gagawin pagpunta nila Frieza sa planetang Earth. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa spaceship nila Frieza kung saan ay kasalukuyan nga nilang pupuntahan ang planetang Earth para nga gawin na ang kanilang plano, pero sa lokasyon nila ngayon ay aabutin nga sila ng 20 days bago nila ito mapuntahan. Sa moment na ito ay napansin nga ng isa sa mga alagad ni King Cold ang spaceship ni Shima. Dito nga ay agad ng binyantaan ni King Cold si Shima, bagay gumawa nga daw ito ng bagay na ikakasira ng empire niya at ng plano nila ay tatapusin nga daw niya ito. Pero si Shima nga dito ay tumawa lang na talagang nagpainis dito kay King Cold. Salita nga ulit dito si King Cold at sinabi nito na tatapusin nga daw niya ito sa pamamaraan na hindi nito magugustuhan, pero una nga niyang tatapusin ang Saiyan na yon. Gusto nga dito ni King Cold na itigil ang spaceship nila para nga puntahan na itong si Shima, ngunit si Frieza nga ay hindi ito gustong gawin, hayaan nga daw nila ito, siya na daw mismo ang uubos sa mga kaibigan, anak at tirahan ni Goku. After nga ng ilang araw ay malapit na nga si Shima sa planetang Yardrat. Habang si Goku at Soba nga ay kakatapos lang magsagawa ng isang matinding training at pinag-uusapan nga nila dito ang kanilang mga sariling improvement sa pakikipaglaban, habang nangyayari nga ito ay may bigla na nga lang dumating sa planetang Yardrat na talagang nagpagulat dito kay Soba at Goku. Agad namang na-sense ni Goku ang ki dito ni Shima kaya nagtaka nga ito kung bakit ito bumalik sa planeta na ito. Agad naman pinuntahan ni Goku at Soba ang lokasyon dito ni Shima para komprontahin ito. Nagulat nga si Shima sa nakita niya dahil agad nang nakarating si Goku at Soba sa kanyang lokasyon. Dito nga ay sinabi ni Shima na hindi na nga daw siya kalaban ng mga ito, may importanteng bagay nga lang daw siyang kailangan sabihin dito kay Goku. Ito nga yun plano nila Frieza at King Cold na pumunta sa planetang Earth. Nang marinig nga ni Goku ang balita na ito ay talagang nagulat nga siya dito. Salita naman dito si Soba at sinabi nito na sinigurado mo ba na natapos mo si Frieza? Salita nga dito si Goku at sinabi nito na imposible nga daw ito, alam nga daw niya na tinapos na niya ito, at kung makaligtas man daw ito sa ginawa niyang final attack ay dapat nga daw ay nawala na rin ito dahil sa pagsabog ng planetang Namek. Salita naman dito si Shima at sinabi nito na 15 days nga daw bago makapunta sila Frieza sa planetang Earth kaya mas mabuti nga daw na pumunta na rin si Goku para nga daw magawa nitong mailigtas ang planeta nito, habang siya nga daw ay sasama dito kay Soba para nga daw tulungan ito sa pagprotekte sa planeta na ito once na sumugod din dito ang army ni King Cold. Salita naman dito si Goku at sinabi nito kay Soba na nasa delikadong lagay nga daw ang kanyang mga kaibigan kaya mas mabuti nga daw na pahiramin na siya nito ng spaceship. Kaya agad na ngang pumunta sila Soba sa kanilang base para nga kumuha ng spaceship. Nagawa na nga rin ni Soba na ma-program ang spaceship papunta sa planetang Earth. Pero sa mga oras na ito ay naging emotional nga si Soba sa lahat ng mabubuting nagawa ni Goku sa kanilang planeta. Sana nga daw magtagumpay si Goku na matalo ulit ang mga masasamang mortal na yon, kay Goku nga daw nakasalalay ang kanilang kinabukasan. Si Shima nga dito ay gusto nga rin na matalo ni Goku si Frieza dahil malaking banta nga ito sa kanila. At sa moment na ito ay nakaalis na nga si Goku sa planetang Yardrat para nga pumunta sa planetang Earth.
After nga ng ilang araw ay malapit na nga sila Frieza sa planetang Earth. Salita nga dito si Frieza at sinabi nito na matitikman nga daw ni Goku ang kanyang kasamaan. Salita naman dito si King Cold at sinabi nito na yan na daw ba ang planetang Earth. Kaya naman daw nilang wasakin yan kahit hindi na sila lumapag sa planeta na yan. Ngunit si Frieza nga ay gustong mahirapan si Goku, gusto nga dito ni Frieza na makita ni Goku ang mga bangkay ng kaibigan nito, pero bago nga daw niya tapusin ang mga ito ay talagang pahihirapan niya ito. Balik nga ang scene dito kay Goku kung saan ay ating makikita na kasalukuyan na nga itong nasa spaceship niya, sobrang layo pa nga ni Goku sa planetang Earth habang sila Frieza nga ay malapit na. Halos 3 oras pa nga ang kailangang lakbayin ni Goku bago nga makapunta sa planetang Earth. Sa kabilang banda naman ay nasense na nga ng Z-Warrior ang ki dito ni Frieza na talagang nagpagulat sa kanilang lahat. At wala pang ang ilang minuto ay matagumpay na ngang nakalanding ang spaceship ni Frieza sa planetang Earth. Salita nga dito si Frieza at sinabi nito na ito na daw pala ang planetang Earth. Hindi naman daw pala ito ganun kasama planeta. Salita naman dito si King Cold at sinabi nito na meron pa nga daw silang 3 oras bago nga daw makarating sa planeta na ito ang Super Saiyan na yun, gusto daw ba ni Frieza na antayin ito? Sagot naman dito si Frieza at sinabi nito na oo naman, habang sila nga daw ay nag-aantay dito kay Goku ay isa-isa na nga daw niyang papahirapan ang mga kaibigan nito. Ano kaya ang mangyayari sa mga kaibigan ni Goku? Magagawa kaya ni Frieza ang plano niya? Masisira na nga ba ang planetang Earth? Yan nga ang aabangan natin sa susunod na episode.